Kahapon kasi, umuwi ako January 25, Saturday morning, galing office dahil nag-on-site ako. So, sabi ng kasama ko sa trabaho ay sumabay na lang ako sa kanya sa taxi dahil nga sa Mandaluyong rin siya. Tapos, sasabay na lang daw ako sa taxi para tipid na sa pamasahe ako. Hindi na ako magbubuk ng sarili kong angkas. Tapos, ibababa na lang niya ako doon sa kanto ng SMDC sa Boni, yung SM na Fame Residences yata yan, o tama, Fame Residences ng Boni. So pagbaba ko doon, nilakad ko na lang papunta dito sa condo ko dahil malapit na lang din naman, siguro mga 10 minutes walk ganyan, kasi tatawid pa ng Reliance na overpass. Nung tumawid ako sa Reliance overpass, yung may Ricoa, yung paggawaan ng mga chocolate or cocoa yata, yan na sobrang napakabango pag dumaan ka anong EDSA. So may tawiran dyan na overpass, tapos merong bubong, di ba? Parang ganun, may bubong yung overpass. Ma'am, nagulat talaga ako sa mga nakita ko doon sa overpass. Ang lala talaga. Sabado morning to, so wala masyadong tao. Tapos ang daming kalat. Ito big video, ipakita ko sa inyo. Binidyo ko ngayon yung mga nakita ko. Kasi nung una, nung pakita ko pa lang, sabi ko, it's a normal kalat sa gitna ng mga overpass. Kasi marami naman nakikita mga overpass, lalo na dito sa Greenfield, may overpass. Kaso may bubong din doon, pero may mga nakabantay na mga tanod. Tapos pinapalis nila yung mga nagsisquat doon at mga natutulog. Dahil nga iniiwan nila yung mga pinagsasapi na nilang karton, or di kaya worst, yung mga pinagkainan nila. Pero ito talaga sobrang lala talaga yung nakita ko. Meron akong nakitang vandalism doon na may nakasulat na para sa mga tanod, hindi lahat ng mga natutulog dito ay magnanakaw, similar like that, mga ganun. Nag-init lang yung ulo ko dahil nga, hindi naman tayo anti-poor dahil nga I grow up talaga na sobrang below poverty line. Pero it just so happen yung mga nakatira doon na nag-i-squat or mga natutulog doon kinagabihan na mga homeless. Yung mga overpass naman kasi na yun is understandable naman talaga na it's not really designed for them to occupy and stay it for the whole night. Yung iba naman ay talagang ginawa naman siya is para sa mga commuter or mga taong bayan, tumatawid na doon. Nabubwisit lang ako for some reason dahil nga, ma'am, ang dami. Delikado na kapag doon ka dumaan. I'm not really sure kung gabi pag nandoon ka dumaan ay hindi ba delikado ba doon, baka may holdapan kasi hindi ko pa naman ako nakatry na tumawid doon na gabi. Hindi ko alam kung may ilaw or something similar. Pero nakakalungkot lang yung aftermath, yung kinaumagahan, ang daming bubog, parang ang daming basura. Hindi siya halos madaanan talaga. For some reason, hindi siya daanan ng tao siguro. Pero kasi yung kabila nun is business area. I'm pretty sure kapag siguro weekdays, maraming dumadaan doon. Pero imagine kapag nag-o-office ka, tapos matitinik ka doon sa mga bubog. Kasi sinadya talaga siya. I'm not really sure if it's a way for the people who occupy that overpass overnight na to revenge sa mga tanod. Kasi may mga message doon na hindi naman daw sila magnanakaw, similar like that, hindi naman daw sila silikadong tao. Pero the fact na iniwan nila yung mga basura doon for some reason, or di naman kaya yung mga budget na mga nagbayad sa mga naglilinis dyan at nagmi-maintain at saka mga nagpapaalis sa kanila dyan ay coming from the tax ng mga middle class people na hindi naman talaga dapat sila naman talaga ang karapat dapat na gumamit doon, because that overpass is designed para tawiran ng tao, hindi para tulugan doon. And I totally understand na wala silang matulugan kasi nga homeless, diba? Pero the fact na ganunin nila na parang ang daming talagang basura, ma'am, at ang daming bubog, mga delikado talaga siya. As in literal na delikado talaga siyang tawiran. Kasi pwede kang masugatan, pwede kang, ang daming langaw, ang daming, as in talaga ang lala.
Tapos in the middle of EDSA pa yan ha. Imagine in the middle of EDSA that's supposed to be maintained, yung hygiene, yung aesthetic niya dapat para sa taong bayan, hindi para sa mga taong homeless na sinisira talaga. Hindi naman ako against kasi naiintindihan ko sila na walang matirahan, pero yung sisirain nila, dudumihan nila, tapos hindi na magamit ng supposedly design sa mga taong nagbabayad ng tax para buuhin yung overpass na yan. Nakakabwisit lang talaga na instead you felt empathy doon sa mga taong homeless. Nabubwisit ka lalo. Alam mo yung, kaya hindi ako may mga homeless na mga nanghihingi or something similar like that. I don't really tolerate them by giving like awa kasi hindi talaga siya nakakaawa, ma'am. Nakakabwisit siya na hindi siya fair for the people na nagbabayad dyan unconsciously kasi hindi naman natin alam na tayo yung nagbayad dyan sa mga middle class kasi buwis natin yan eh. Tapos ganun ba, hindi ka makatawid, hindi mo halos magamit talaga dahil nakakatakot siyang matinik, bubog, tapos parang sinadya nilang dagdagan ng mga dumi, sinadya talaga niya, tas may mga tai, mga ganun ba, parang naawa lang ako na nabubuysit, mas lalo akong nabubuysit sa kanila, and totally understandable na parang pinapaalis sila, cruel yung pagpapaalis sa kanila, dahil nga, sinisira din ng mga homeless, yung instead na take advantage nila, yun, alam mo yung people, parang, Claygo ba? Yung ganong mindset na clean as you go. Kasi nga, nakitira na nga lang sila dyan. Hindi naman sila taxpayer dyan. Nakakano. Well, in a way, homeless is homeless. But again, dapat clean as you go ba? Pero wala sa kanilang mindset na yun. Ang gusto nila magumante. Yung mga ganon, sirain. Dahil nga, pinaalis tayo dito. Tinatanggal. That's how I say. May POV ko lang naman din to.